Gusto niyo ba ng papremyo? Wala. Wala. Sige ka, tingnan natin. Malimit na masikapong palakpakan at sigawan sa mga nasa kalima. Tingnan natin sa mga kanan. Paano ba yan? Isa pa, tingnan natin. Tutulungan ko kayo kung paano malakpak sa TV. Kapag nasa TV po tayo, ang malakpak natin ay nasa itaas ng ulo. Tapos kailangan tayo ay nakatayo, may energy. Walang gustong maniwala. Pero sa inahamon ko lahat, pati lahat ng mga kaibigan ko hanggang ngayon, mag-research kayo. So meron po akong mga tatanong po sa inyo. Magna Carta for the poor people po. Mabagal na pagpapatupad. Next, sir, is President Bongbong Marcos. Pag hindi niyo ako pinagbigyan, araw-araw lang tayo magtatalo dito sa plenary. Hanggang sa makilala ng mga tao kung sino kayo. At I will talk to the people, kagaya ng ginawa ko noong panahon ng ABS-CBN. Nakipagkontrata ako sa kanya, hindi sa isang kasulatan. Since na-touch natin itong issue sa ABS po, paano po tayo naman makakabawi dun sa mga taong nagtatampo sa inyo? Ano po pwede nyo makontribute sa showbiz industry po? But it was an eye-opener to them. Ginising ko lang sila. Kasi pag napapatang kayo ng camera, marami po tayong camera. Sa mga camera natin, 1, 2, 3, at may mga cellphone pa. Meron pang drone na rin yung nilipat. Nasa yung drone. Ayan. Kapag napapatang kayo ng camera na yan, kailangan energetic. Pang-artista, ayan na, tumatayo na mga nakapula. Taga-saan po kayo? Payatas! Mga nagsasiksi na ng mga taga-payatas? Dito nakatayo na sila. Ready na mga white, green. Okay, tingnan natin ngayon ang palakpakan mo. Saan? Hindi po sa ulo, mahirap yung kawawa ang utak natin pag sa ulo. Sa itaas po ng ulo. Sa itaas ng ulo natin may kasama sigawan. Okay? Tingnan natin. Lahat muna in 3, 2, 1. Are you ready? Tapos napanood natin na video rin po ng mga umatin doon sa Tagum na yun nga, na hindi raw sila pinalabas hanggat hindi nakakapagsalita yung pinakang main event, no? Yung pinakang leader nila. Kaya yung iba nagutom, siguro gusto ng CR, pero hindi sila pinalabas, parang binakuran yung likod para hindi mabawasan ng tao, para puno pa rin. So, yan. Yan yung mga napanood natin. Kita nyo naman, no? Yan, sa amin. Kita nyo yung mga tao talagang nakatingin na. Ang lamig-lamig na kamay ko. Last year ko pa po siya inaabangan. Finally po, nag-guest ko na po siya sa YouTube channel ko, Sir Rodante Marcoleta. Hi, Sir! Hi po. Welcome to my YouTube channel po at salamat po sa pag-guest po. Ako ang magpapasalamat sa iyo, Miss Aiko, sapagkat baka hindi mo alam, matagal na rin kitang kilala sapagkat meron akong napanood sa iyong isang pelikula na hanggang ngayon natatandang ko pa kung paano ginanap ang papel mo.
Ay, talaga po, sir. Oh, I'm really flattered po. Ako naman, sir, every time na lumalabas ka sa TV, talagang pinapanood kita. And kung naalala niyo ng FaceTime pa, ni-request ko talaga kay Jay. Sabi ko, gusto ko siya talagang makita. Last year pa po kita inaabangan talaga. Kasi alam, binubola ko ni Jeffrey. Kung lumapit siya sa akin, sabi niya, kung minsan gusto ko na magselo sa'yo, kung hindi lang mas matanda ka sa akin, hindi hamak, sabi mo naman sa akin. Bakit naman? Eh, kasi si Aiko talagang, parang nakikita ko hangang-hanga siya sa'yo. Tapos sabi niya, gusto mo makausap siya. Hindi ko, akala ko binibiro niya ako. Hanggang sa dumating yung point na ginanon niya. Nakita nga kita. Ibang ko na, hi Aiko. Opo. Kaya may napansin ako sa'yo. Nung nag-hi ako ngayon, maputi kasi yung pisngi mo. Opo, wala kasi. After a few seconds, bigla kang namula. Opo, sir. Ayan. So, alam niyo po na hindi ko kayo Sa monitor, pinapakinggan nila ng mabuti yung sinasabi ng mga nagsasalita sa stage. So, dito talaga natin makikita yung gusto para sa bawat kandidato. Dito mo malaman kung ito ba ay talagang solido, legit, kaya ito, patunay na kay Kong Marcoleta pa lang, wala na silang harapan. Kaya number 1 talaga natin yan si Kong Marcoleta, naging congressman at abogado. Sabay-sabay po lang, huwag kayo mga kamay, okay lang po kayo. Mag-iwi natin yung pagkanda dito. Steady po rin muna tayo. Hindi lang po ako ang takbo. Sabay-sabay natin mga kamay. Let's go mga! Para sa mga tao, Your ideal life? Karoon ka ng pagkakataon, makatulong ka sa ating mga kababayang mahirap. Gumawa ka ng paraan. Tama po. Sir, kilala din po kayo sa pagiging controversial. Alam natin yun. Ang dami niyo po mga statements lately po na talagang very controversial. So, meron po akong mga tatanong po sa inyo. Yes, At ma'am. kung meron po kayong mga one word, kung kaya niyo po one word, eh di mas maganda po. Pero kung gusto niyo po i-expound yun, sige po. Unang-una po, Magna Carta for the poor people po. Mabagal na pagpapatupad. 15 taon na ang aking ginugol dyan, ngunit hanggang ngayon ay hindi naipatutupad dahil lamang sa IRR na ayaw gawin ng mga ahensya na silang natutukan para simulan ng IRR. Kaya ako nalulungkot. Mabagal, nakakalungkot, nakaka-frustrate. 1,000 pesos budget ng Commission on Human Rights. Nakakabigla. Kasi kaya ko ginawa yun para buksan ang isip ng Human Rights Commission. Sinabi ko sa kanila, wala kayong kikilingan. Ang sinasabi nyo kasi, na tinitingnan nyo lang na human rights violations, yun yung nagagawa ng polis na sundalo o sino mang state workers. Hindi ganun ang sinasabi ng saligang batas. So sa dami ng pagtatanong ko, hindi nila sinasagot. Sabi ko, malinaw po sa ating saligang batas. Nakalagay po, any form of human rights violations. Ibig sabihin, kahit na private individual, makakagawa ng human rights violation.
Katulad ng NPA, sabi ko, katulad ng Maute Group, katulad ng mga Abu Sayyaf. These are private armies. They are not state workers. Bakit pagka sila nagagawa ng paglabag? Napakarami. Hindi lang naman kako krimen ang nagagawa nila. Political and civil rights. Kamukha ako ng Maute Group nung sakupin nila yung Marawi City. Ilang kaway na wala ng trabaho doon? Ilang bata ang hindi nakapag-aral? Ilang babae yung nililigawan hindi na nakuhang magpakasal kasi nga nagkagulo? Lahat ito ay human rights violations. Bakit hindi nyo tinitingnan? Pinipilit nila, Miss Aiko, na hindi nila trabaho yun. Ganun, sabi ko. Pati ka yung constitution na nyo nakikita. Any form of human rights violation, regardless kung sino yung nakagawa. So sabi ko, Mr. Speaker, kung ganito yung pangangatwiran nila, I move to assign them to 1 peso ba? But it was an eye-opener to them. Ginising ko lang sila. Yan ang nangyari. Next, sir, is President Bongbong Marcos. Next question. Okay po. Vice President Sara Duterte. Matapang. Okay. Sir, sa tingin niyo, sa gulo po ng landscape po ng politika natin ngayon, may pag-asa pa po ba ang bayan natin na umangat at magising tayo isang umaga na umayos kahit papaano? Meron naman, pero kagaya nung aming ipinaglalaban, mag-umpisa tayo na nagkakaisang bansa. Yan naman ang aming pangarap noon. Alam mo, nung unity ako kasama ako sa Pangulong Marcos, talagang ang aming gustong mangyari, ipaglaban natin ang pagkakaisa. Walang bansa sa daigdig na nagtagumpay na walang pagkakaisa. Sa tingin niyo po, may pagkakataon pa para magkaisa po tayong lahat sa gulo ng nangyayari ngayon po? Ako, gusto kong sabihin na meron pa tayong magagawa at meron pa tayong mag-asa na gawin yun. Magtulungan lamang tayo na maghalal ng mga taong silang magsisimula, magtutulong-tulong. Tulungan ng administrasyon na ito para sa ganun makamit natin yung pagkakaisa at kapag nangyari yun, marami tayong magagawa. Mabuti para sa ating bansa. Sir, kung sakali, alam ko naman darating tayo sa Senado. On your first day po, anong unang gagawin niyo po sa Senado? Pipilitin kong ipakiusap kung sino man ang magiging leader ng Senado na ibigay sana sa akin yung Blue Ribbon Committee sapagkat yun ang magiging dahilan para maimbestigahan lahat ang malalaking korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Isa yun kung bakit lalong lumalala ang paghihirap ng ating bansa. Sa lahat ng pagkakataon na merong korupsyon, nawawala yung pagkakataon magkaroon ng pag-asa ang mahirap. 30% of our national treasury goes to private pockets. Yung 30% na yun ay para sa public education, para sa public health, para sa public safety and public order. Ang natutugunan nun ay yung mga marginalized. Yun ang nawawala sa kanila. Kapag hindi naayos yun, lalong lulubha ang kahirapan dito sa bansa. Kahit ano bang sabihin nila, lahat ng administrasyon sinasabi na i-alimpid natin ang ating bansa sa kahirapan. Hindi mangyayari yun habang papalaki ang antas ng corruption sa ating bansa. Pero sir, iba sa mundo ng politika po natin, it's a numbers game po. Even sa Senate, pag hindi po kayo member ng majority po, ang kalungkutan nito, when you don't have the numbers, minsan kahit gaano pa kaganda ang plano at alikain, hindi pa rin nanalo. So paano po natin masusolusyonan na may pasa ang magagandang batas kung wala po tayong numero? Kinakailangan kasi makilala ang ating mga kababayan kung sino yung Dapat meron ka naka-install na kinakailangan ipakita natin na ito ang gagawin namin at kaya namin gawin ito. At kapag hindi pumayag yung mga kasamahan ko sa Senado, nato na kami. Pwede natin gamitin yung ating fiscalizing ability. Pwede ko sabihin sa kanila. Pag hindi nyo ako pinagbigyan, araw-araw na lang tayo magtatalo dito sa plenary. Hanggang sa makilala ng mga tao kung sino kayo. At I will talk to the people, kagaya ng ginawa ko noong panahon ng ABS-CBN. Nung una, kahit ako, hindi ko akalain na magagawa namin yung dapat namin proteksyonan ng ating mamamayan laban to sa paglabag ng ABS-CBN. Una-una, ang sinabi sa ABS-CBN, free-to-air ang franchise mo, libre. At ikaw naman ay suportado ng napakaraming advertisement. Alam mo naman ang kinikita ninyo. Billion ang kinikita nyo sa advertisement. Ba't kinakailangan pa ninyo magbenta ng black box sa ating mga manunood, kabawal-bawal. Nilaman ko yun, kahit alam kong siya ang pinakamalaking network. Wala kahit isang senador na tumulong sa akin. Gagawin ko rin yung patakaran na yun. Kinakailangan kong i-explain, ipaliwanag sa ating mamamayan. Kayo na po ako ang tumulong sa akin. Kung gano'ng ginawa natin noon, ngayon po ay ang makasama ko, 24 lang kami. Palagay ko may pag-asa, Bisay ko, bakit ka mo? 24 lang ang kakalaban. 23. Eh dito sa House of Representatives, maging 300 ang kalaman ko. Eh dito, kakarampot lang sila. Palagay ko kaya namin pag-usapan. Lalo na kung masasabi ko sa kanila,
It's high time na huwag na tayo mag-away-away. Alam natin ang direksyon. Alam natin ang problema ng bansa. Kinakailangan magkaisa tayo. Sir, since na-touch natin po yung issue sa ABS, Ay, tingnan natin kung sino mas malakas. Si kanan ba o si kaliwa? Habang inaantok ko na ba ng musiko? Okay? Tingnan natin, mga nasa kaliwa ko ba o mga nasa kanan? May premyo po ang mas malakas. Gusto niyo ba ng papremyo? Wala. Wala! Sige ka, tingnan natin. Balik na pasigaw at palakpakan at sigawan sa mga nasa kaliwa! Tingnan natin sa mga kanan! Paano ba yan? Isa pa, tingnan natin. Tutulungan ko kayo kung gaano mo malakpak sa TV. Kapag nasa TV po tayo, ang malakpak namin ay nasa itaas ng ulo. Tapos kailangan tayo ay nakatayo, may energy. Kasi pag nakapatanggal ng camera, marami po tayong camera. Sa mga camera natin, 1, 2, 3. At may mga cellphone pa. Meron pang drone na rin yung nilipat. Nasa yung drone. Kaya, kapag nakapatanggal ng camera yan, kailangan energetic. Pang artista, ayan na, tumatayo na mga nakapula. Taga-saan po kayo? Nagsasiksi na ng mga tagapayatas? Dito nakatayo na sila. Ready na mga white, green. Okay, tingnan natin ngayon ang palakpakan mo. Saan? Hindi po sa ulo mahirap yung kawawa ang utak natin pag sa ulo. Sa itaas po ng ulo. Sa itaas ng ulo natin may kasama sigawan. Okay? Tingnan natin. Lahat muna in 3. paano po tayo naman makakabawi dun sa mga taong nagtatampo sa inyo? If elected po, ano po pwede nyo makontribute sa showbiz industry po? Alam ko may nagtampo sa akin sapagkat yung pagtatampo na yon nakabatay doon sa hindi nila pagkaunawa ng mga dahilan. Ang isang example niyan ay nung pupunta ako ng Samar, nagtapat sa akin yung isang tao na nag-contribute ng sasakyan para lamang makatawid ako mula doon sa isang munisipyo ng Katbalogan. Habang kami naglalakbay, namin niya sa akin, "Sir, masakit po ang loob ko sa inyo nung umpisa sapagkat naisara po ang ABS-CBN test. Pero nung pong malaman ko ang mga dahilan, nahiya po ako eh. Wala na po akong pinangarap kundi makita ko kayo ng personal. Kaya nang malaman ko kung darating kayo, ito pong sasakyan ko ito na bagong-bago. Ako na po nag-usa na mag-drive para sa inyo. Isipin mo, ako may paniwala ako na pagdating ng araw makilala nila. Yun naman hinihintay ko yun. Alam kong darating yun. At kung makikita nila na yung paglilingkod natin sa Senado, higit pa doon sa dapat kong gawin at makakapag-create tayo ng trabaho, hindi lang sa entertain, hindi sa lahat, may makasakaling mula doon, makilala nila. Sino talaga ang dapat sisikin at sino ang dapat itanghal? Kasi para mawala yung stigma po na anti-showbiz kayo. Kasi in reality po, mahilig kayo sa artista po ni Mang Edna po, di ba? Yung Netflix, Opo. mga Korean novels. Pero yung mga Pilipino, inuuna ko pa rin po. Oo, di ba? Kasi kayo po ng asawa niyo po dati, balita ko po, mahilig kayo manood ng teleserye po, di ba? Baka hindi mo alam, Isay ko. Grade 5 pa lang ako, fan na ako ni FPJ. Wow. Dahil wala akong pera, kagaya ng sinasabi ko sa'yo. Nagkataon naman yung operator ng sine sa amin. Kasi 1 kilometer away from our barrio. Para lang ako makapanood ng sine. Ako magdadala ng baon ng aking tsuhin. Para makapasok ako sa... Pagka Lunes at FPJ yung pelikula, walang iba na magdadala nun. Ako lang kasi kauna-una, grade 5 pa lang ako. Wow. Ganon ako kasugit na bilang isang fan. Yan siguro ang isa pang dahilan kung bakit hindi ako nakapaligaw. Alam mo ba mga pelikula? I-analyze mo yung mga, lalo na yung mga unang-unang pelikula ni FPJ. Pagka mag-i-end na yun yayakapin lang niya yung kanyang leading lady. Sasakay na siya sa kabayo. Iiwanan niya yung bahay. So para sa akin noon, hindi siya yung interest talaga. Si FPJ, ang interest niya, tulungan ang komunidad. Tama po. Ganon. So nakita kong parte ng buhay ko. Kaya siguro na-influensya din ako. So talaga si The King is a The King. big influence in your life. Napakalaki ng influencer. Kaya masasabi ko, kung wala akong pera, pangalawa si FPJ, kaya doon napunta. Yung kalagayan mo. Kung ang pag-uusapan, bakit ako walang naging girlfriend hanggang sa matapos ako.
ng high school. Sir, doon naman sa mga nagtatanong, syempre po, kayo po ay proud member ng mga kapatid, Iglesia ni Cristo po. Sasabihin nila, hindi ba kayo magpapag-work po sa mga INC? Paano naman ang Katoliko? Explain natin mabuti po na pagka kayo po ay na-elect ng, sa Senado po, walang may iwan na sektor po, di ba? Kasi yung mga critics niyo po, yun pong kino-question po sa inyo ngayon. Miss Aiko, makakaasa sila kasi ang doktrina, yung tuntunin sa INC, nakabatay lahat sa una, pagkakaisa, walang kikilingan, at yung karapatan ng bawat isa igalang, ipagtanggol. Kung kinakailangan magsakripisyo ka, unahin mo ang iyong kapwa. Ito yung aral, ito yung tuntunin. Kaya alam ko po, yung mga taga-subaybay ni Miss Aiko, huwag po kayong mag-alala sapagkat nakabatay po lahat ang mga aral ng Iglesia ni Cristo kung paano po mabuhay. Nakasang-ayon po sa dapat ibuhay ng bawat isang mamamayang Pilipino. Lahat po tayo ay isa lang ang ating bansa. Ano man ang ating paniniwala, pero bilang Pilipino, ang pagkakaisa po ay mananatili sa atin. Kung lalong-lalo na po ay ang kapakanan po ng ating bayan. I asked the same before kay Senator Robin Padilla because he's a known Muslim and he said the same thing na noong time na yung tumatakbo pa lang po siya. At sabi nga niya, pagdating naman doon, wala namang kikilingan, pantay-pantay. Pantay-pantay. And this goes with you po, sir. Alam niyo po, ilang beses po ako naka-attend ng mga pag-ulat po sa INC po at lahat naman yun ay nakabatay po sa libro, sa Biblia po at pantay-pantay naman ang mga kapatid. And I don't think naman you'd use your power just to, diba, maging favored po sa isang partido. Ay, hindi po, pantay-pantay. Regardless kung ano man ang paniwala mo, kung ano man ang relihiyon mo, nakabatay po sa lahat sa tuntunin, sa katwiran, ang pagsasakatuparan po, pag-implement ng batas, pareho po yan. Hindi po kasali ang paniniwala. Habang Pilipino ka, may karapatan ng paglingkuran, palagi pong ganun ang batayan. Sir, question. Bakit ka kailangan sa Senado? Kailangan ako sa Senado, Miss Aiko. Kailangan nating ma-tweet ang maraming pagkakamali na sa aking palagay yung present crop ng mga senador ngayon ay hindi na pagtutunan ng pansin. Lalong-lalo na yung oversight function. Napakarami nating magagandang batas, Miss Aiko, na ang kailangan lang ay ipatupad sapagkat walang nagbabantay ngayon. Walang nagmumonitor. Halimbawa, isa na lang. Napakaganda ng ating batas tungkol sa kuryente. Yung EPIRA. Alam mo ba yung pinaka-unang layunin nung batas na yun na ginawa noong 2001? Ibig sabihin, 24 na taon ang nakaraan. Yung first underlying objective is to ensure the delivery of quality, secure, reliable, and affordable rate of electricity. Pag sinabi mong secure, quality, reliable, walang brownout, affordable, ano ibig sabihin? Abot kaya nga. Sa ngayon, ang sigil ng kuryente sa ating bansa ay pinakamataas sa buong bansa. After 24 years, habang hindi na ibababa ang presyo ng kuryente at lalong tumataas, there is a continuing violation of that law. Until and unless we are able to reduce electricity, we will be continuing to violate this law. Hindi dapat mangyari. Bakit nga? So, one, are you ready? Okay, everybody. Sino dito ang mga nasaktan? Parang lahat ng namahal at nagkakaisa. Yan po ang maganda. Ito pong kantang daw sana po mag-gusto niyo at alam niyo, makakakilala niyo ang pinito magaling po kanta. Dahil mga plano dapat tayo sigurado kinakamakinan kasi ito na sandata. Ang inyong mga pagkikita na kanyang kinakailangan ako masusunod na sa masa. Sama-sama tayo mga Pilipino, iisang lang yung Pilipinas kami dati masagana. Dati maguloy na basta-basta. Himalaan, hindi masusi, pinamaalan. Puso, patayan, pagmamahal sa bayan. Ang lakihan, kailangan isang It's intended for him, but as already discussed in so many fora, I said that we need to educate our people in support of the statement
of the cyber investigation coordinating center, because the executive director made a statement in one of our hearings that we need to educate and empower our people, especially in the West Philippine Sea, because the bloggers are assuming that they knew this or that, but in reality, the West Philippine Sea is a complicated, more than the troubled waters. Okay, so then how do we refer now to the western portion of the Philippine archipelago? I said that we should call it, well, ours, West Philippine Sea, but that is only insofar as we are concerned. So we need to have it recognized by the entire world, by the community of nations, before it is to be officially called West Philippine Sea. Like if you are not supposed to just name a street in a locality without going through the process of, let's say, enacting an ordinance to just recognize that particular street. This is our body of water. It's covered by the entire exclusive economic zone. I'd like to tell our people that whether with name or without name, this is still our EEZ, and we need to fight for it. So until within the last Philippines, it part is of correct to that. call it the West Philippine Sea? Yes, domestically, that's a political statement. Okay. But the bloggers are using it. But considering that we are not alone in the world, because we need to be recognized by the community of nations, we need to have it officially registered in the International Hydrographic Organization. It's like, not being able to put a word in the English dictionary by yourself. Because when you say kasi walang West Philippine Sea at katang isip natin to, gawa-gawa natin ito. I do understand and agree that this was a creation of Administrative Order 29 where President Aquino officially mandated government agencies to call the western portion of the Philippine archipelago West Philippine Sea. It was a creation of that, no? But hindi tama po kayo, hindi po ba ito lang yung unang step into actually having it recognized by the world, by the IHO, which you also mentioned, the International Hydrographic Organization? Yes, but we need more to do and follow up the processes. It's a tick list process. You have to go to the United Nations and follow the processes needed in order for us to be recognized, because in the international map, the whole area is still called South China Sea. Doesn't mean that it is owned by China. Much like the Indian Ocean, it is not owned by India. The Gulf of Mexico is not owned by Mexico, and so on and so forth. And which President Trump also renamed to the Gulf Yes, but of he cannot America just do that. recently. How can he do that? He has to deal with the processes, the legal processes recognized by public Well, international. but it is also important to call it West Philippine Sea ourselves. Is that correct? Because actually, I took a look at that. In 2022, the Philippines has in fact submitted 9 proposals to the IHO that were kept pending because of which requested the mutual consultation between interested parties. So, kumbaga, in dispute pa itong mga area na to, kaya pending pa siya. Pero meron na tayong sinumite na mga proposal sa IHO to recognize this. Actually, nandun din siya sa AO29, sinasabi na the DFA and NAMRIA are to, at the appropriate time, submit the AO and the new map with the West Philippine Sea to the IHO. So, kumbaga, parang tumatakbo naman na yung proseso. Yeah, but the premise was actually taken out of context. We were hearing the bloggers who are using all these terms, but I said, if you are not able to educate our people, we are not probably referring it correctly. Because as far as we are concerned, I'm not saying that it is wrong for us to call it West Philippine Sea, because I said, with or without name, that particular area is ours, and we have to fight for it until the last blood. But what is the problem with the vloggers? Because as already taken up in the hearings, the bloggers are doing it or maybe stretching it farther, like meron sinasabing deep fakes, and then there are fake news. That's why the executive director of the CICC mentioned that we need to educate our people on the complexities
and the complications of the West Philippine Sea. So let us begin, I said, with the term West Philippine Sea, because, well, internationally, it does not exist, because if you see the international map, there is no West Philippine Sea. It is ours to claim. It is ours for us to claim that this is West Philippine Sea. But we need to do more than that. I guess we need to put the proper context also to your statement na Yes. when you say the West Philippine Sea does not exist, it means hindi pa nakataga sa bato sa international maps. Yes, At that's what gumugulong pa yung that's proseso. what I was trying to tell them, but until But the isn't your Commodore- statement also confusing in itself? Like, lalong malilito yung mga tao. Totoo ba talaga may West Philippines? But that is the way we educate our people. We need to steer their imagination on this, because Commodore Tariela said that I was a traitor. Okay? Can you imagine a Commodore holding such a position and speaking for the country will call me a traitor by just trying to educate our people on the complexities of the term itself? Although I am aware of several of their initiatives. For one, there is that We comic have not book. succeeded. The comic book that they have been distributing, explaining the differences between territorial sea, EEZ, ano bang tawag na That's a good dito. start. Ano yung in-award sa atin ng 2016 Arbitral Award? Hindi po ba meron namang ganong efforts, although we all have our ways to go in Yeah, terms of but understanding it's more how than that. complex For this is. example, the arbitral award. What did the arbitral award did for the country? Well, it only said that, you know, the 9 dash line sketched by China has no legal basis, has no historical basis. But more than that, it did not do any good for us. Did the arbitral award say, for example, tell China to vacate the Scarborough Shoal? No, because our maritime rights, namely continental shelf or territorial sea and even the exclusive economic zone, are only maritime rights. These are not part of our territory. This is where we need to Actually, explain yun our naman people. po ang nasasabi nila na Yeah, ito but ay our easy. people do not know. Generally, do not know. For example, within our exclusive economic zone, in the middle of that portion of the sea, is the Scarborough Shoal. And the occupant now, among the claimants, Malaysia, Brunei, Philippines, Taiwan, and so on, the occupant is China. We used to be there, but now China is occupying that particular feature. So what is the significance of that? Under public international law, the Scarborough Shoal, because it is an island, it is entitled to its territorial sea, which is Correct. 12 miles from its baseline. And that territorial sea, now occupied by China, overlaps with our own exclusive economic zone. That's where the problem lies. That we need to explain to our people. That's Actually, why I I'd like to started- challenge that they are the official occupants of the Scarborough Shoal because that is still in dispute. They have submitted their claims to the UN, but it has also been called a traditional fishing ground where Filipinos are supposed to be able to come in, to be, makapag-isda sila kasama ng Vietnam, Taiwan, China, 4 po yun na bayan. Pero yung hindi po ba, pag sinabi niyo pong sila ang official occupant nun, parang ibinigay nyo na rin sa kanila at nirecognize nyo na rin ang kanilang, na kanilang teritoryo po yung Scarborough. No, wala, hindi natin binigay sa kanila. Hindi, kasi You know, kayo but- po ay nagsabi na sila po yung occupant. No, that's why we need to educate our people. Because in public international law, the occupant is the owner. It's unlike our domestic But that law. has not yet been recognized Because there is by UNCLOS. There is no world court today that will adjudicate that. That is the problem. Let our people know that there is no world court today that will adjudicate in terms of our territory. We cannot even say, we cannot even file a petition. Where are we supposed to file a petition in order for us So, to... but isn't it also within our rights to say that that is our territory? Yes, it That is. that rock is ours. Yes, we are all claimants, but the problem correct. is the one occupying is China. De facto. Yes, de facto, but it is basically occupying that island. Correct. And under public international law, the occupant is the one who will enjoy the territorial waters of that island. Because they have taken it over Yes, ma'am. by force.
Yes, ma'am. Okay, let's go to another issue, Yes. which is what's in the background of this campaign season, the impeachment of the Vice President. Isa po sa mga nabanggit po ninyo ay ito, tinulugsan nyo nga po itong House Committee on Good Governance and their investigation Good government. on good government and public accountability, Yes. and their investigation into the alleged misuse of the confidential funds of the Vice President. Sabi nyo, bakit naman iisang opisina lang ang pinipilit ninyong usisain? Hindi ba masyadong halata namang pamumulitika yan? Yan nga po nabanggit ninyo, ano? But hindi ba nasa kapangyarihan din ng Kongreso yung power of the purse? They have legislative oversight over spending, and what they're doing here is actually part of their mandate. Yeah, the power of the purse is another. But auditing the usage of public money is another. There is only one office which was given the mandate and authority to audit the utilization of public funds. It is only the Commission on Audit, nothing else, nothing more. But they used the COA reports in that hearing, and there were notices of disallowances given to the committee. At nasa kapangyarihan din yun ng House Committee na ipatawag ang mga department heads para ipaliwanag kung paano nagamit yung That's different. That's different. The Commission on Audit was still starting on its job. The COA issued an audit observation memo. What does that mean? That means COA is still in its initial findings. There are no conclusions yet. And then the House of Representatives, through the Committee on Good Government and Public Accountability, asked COA to submit all those papers which are still being examined by the COA. Now the question is, and I raised this issue, how is it possible for the House of Representatives to usurp the functions of an independent constitutional body to which it was tasked for the audit? Isn't And it the study of all this. imbis na usurpation, isn't this like complementary because they're also No. investigating in their own capacity? No, you will investigate in aid of legislation, but you do not do that by usurping, or for the COA to delegate the principal mandate that was reposed to them. There's complication there, and they have not even discussed that. By the way, we need to raise that issue and we need to clarify that. But all of them refuse to answer. But isn't it also in the powers of the Congress na hindi lang po in aid of legislation, kasama na po yun, pero you are also tasked to be able to regulate government spending. You have the power to question executive spending. Nasa Article 6, Section 29, at no money shall be paid out of the Treasury except in pursuance of an appropriation made by law. Ibig sabihin, you should check as a congressman if the money, the budget is being allocated in the right way, Yes, but such as the confidential but funds. you need to wait for the COA because the COA is the independent constitutional body. Okay, tasked so to you do were this. saying that after COA finalizes its investigation, then the committee can Yes, now because you need to open. go to the process. After COA, for example, made the conclusion, like from audit observation memo, they concluded that it should already graduate or transition into a notice of disallowance. Even the notice of disallowance is assailable. It is appealable. So there is no conclusion there. As a matter of fact, the subject matter of But the audit. don't you think the questions also were relevant in the committee on good government? But when the questions are only targeted, are only asked to a single office and refusing to call the other 400 officers of government who were already recipients of the confidential funds, and like the office of the Vice President, were already subjected to audit observation memo. Aren't we supposed to say that we're doing this objectively? How can we say that we are doing it objectively when you only targeted one office? But if you're investigating something that doesn't mean it nullifies the investigation that's ongoing. No, but I'm saying It's the challenge nature, to be able to do that. but the to apply nature of that. the investigation. Why is it only
confined to only one office, forgetting the rest. And how would the people interpret the way we do things here? Are we not supposed to be doing it objectively? But do you think the investigation has merit in itself? It Taking should a have- look at the but it should investigation have itself. merited the approval of our people, let's say, calling all the 400 offices, because these are all similarly situated. Why are we picking out only the office of the Vice President? That was the question I raised. Because there was evidence presented. Aren't evidence also on the other 400? Did we conclude that the others Pero must dahil not be hindi ko po respected? ito binubuksan, hindi po ibig sabihin na ito po ay walang merit. Yeah, Tama but- po ba? Bilang isang abogado, per case No, po but kayo nag-handle. they say that we are investigating in aid of legislation. How can we possibly do that if we do not include all the offices that were supposed to be targeted? Because it's confidential funds. Now, they have not presented any reason why they targeted only the office of the Vice President. And actually, that is Kababayan, ang ating susunod na senador, Rodante Marcoleta. Palakpakan mo natin ang susunod na senador ng Republika ng Pilipinas. Asan ba mga nakakarla? Zambales, Quezon City! Kaya